Mayong buntag niya nausabot kita karon sa another nga episode sa malindang buntaog sa kinaiyahan. Ug sa ngalan sa amo ang Senro Forester Gilray Kabatuan, sa amo ang Penro officer si Ray S. Fernandez, ug sa amo ang Regional Executive Director Arlie S. Adorable, sa ato ang Program Director Manny Ronquillo sa DXDD, CEO si Father Daryl Rosales, o si Monsignor Martin Humuad, ug sa mga kaubanan sa DXDD ug sa akong mga kaubanan sa DENR Senro Sami City, sa makausa, maayong buntag. Anian usab kita karon para tukion nato ang usa ka hugna sa bahin kini sa gitawag nato nga ADR. So ADR stands for Alternative Dispute Resolution. Now, unsa kini ADR? Usa kini ka proseso, usa ka pamaagi, no? Diin maresolba ang usa ka panagbingkil, panagdili, pagsinabtanay sa duha ka grupo or individual, no? Ug sa English pa, it's a process used to resolve a dispute or controversy other than adjudication by competent authority having jurisdiction over the matter. Meaning to say, ang ADR, Alternative Dispute Resolution, is not a judicial process or judicial proceeding. So, other than adjudication by courts of justice, administrative bodies, quasi-judicial bodies, no? ADR is a process, is a different process, no? Madto kita sa amo ang Department Administrative Order which institutionalized the ADR procedures, no? Ang among Department Administrative Order 2016-30 nagahatag kini og mga guidelines unsaon paggamit sa alternative dispute resolution when it comes to land management and disposition. Now, unsay tumong ug tinguha sa pag-institutionalize sa ADR diri sa departamento sa DENR, no? These guidelines seek to integrate the ADR in land management disposition in order to achieve efficient, speedy, and economical procedure in the resolution of claims and conflicts bahin sa yuta, no? Mga land claims and conflict. Mao na nga ang ADR is different from judicial proceedings because in ADR dili mo gamit og abogado, whereas kung sa judicial proceedings is kinahanglan na amoy abogado. Mao na nga gitawag siya economical procedure, no? So it also reduces the incidence of claims and conflict cases and unclog the case dockets, no? Meaning to say, ang duha ka nagbingkil nga individual or parties nga adunay panagbingkil sa yuta, bahin sa yuta, dili na sila kinahanglan moadto pa og korte or dili na sila kinahanglan mo pasaka og kaso sa DENR kung aduna nay nahitabo nga panagsabutay o kanang gitawag nato nga compromise agreement pinaagi sa alternative dispute resolution. Okay? So, kinsa may magpahigayon sa ADR? So, aduna po tayo gitawag nga ADRO. Meaning to say, Alternative Dispute Resolution Officer. So,
Mao kini siya, usa kini siya ka empleyado sa among departamento nga gitrain para mahimong adro. So kinahanglan po siya himuon nga uh, i-recognize or i-accredit, no, para officially ma-perform ang iyahang duties and responsibilities. So unsay mahitabo sa EDR process, no? In the event nga naay mo arise nga mga land claims and conflict cases, especially kung ikaw magpatitulo sa yuta, and then suddenly naay adverse claimant ang imuhang gi-applyan nga yuta. So obviously kung naay adverse claimant, naay other claimant other than yourself. So meaning to say, there is a potential conflict kay naay nag-adverse claimant. Once you filed your application, atimanon kani sa land inspector or land investigator sa DENR, iya kaning pag-asusihon kung aduna bay laing nag-adverse claim. So in the event nga adunay lain daing nag-claim sa imong yuta, meaning to say, ang imuhang pag-apply is subject for investigation, further investigation. So pag-investigar sa land inspector, land investigator, i-propose or i-refer ka na niya sa ADRO. Okay? So diha na mahitabo ang referral of the case. So meaning to say, ang imuhang pag-apply sa titulo dili pa mapustro, mapinding pa kay aduna may bikil, adunay laing adverse claimant. So diri na mahitabo ang pagproseso kung uyon ka ba og kadtong nag-angkon nga lain other than you nga mo undergo og ADR process. So sigon sa atong mga nahibaw-an kung adunay mga konflikto is mudagan dayon ta og korte, kay we have to protect our rights, no, our property, no, against the person nga nag-adverse claim pod sa atong property. No, of course that is incumbent upon us nga protektahan nato ang atong katungod. Mao na nga sagara mudagan din ta og korte para protektahan. Now, in the case sa ato ang case sa DENR, usually ang applicant is mo prefer to exhaust administrative remedies. So meaning to say, iyang isubmit ang iyang kaugalingon into administrative processes. So meaning to say, adunay himuon nga investigasyon ang usa ka land investigator o inspector adisir iproseso ang imuhang titulo. Now, unsa na dayon ang mahitabo kung ma-endorse na sa ADRO ang usa ka panagbingkil? Okay. Sa dili pa di ay tuod. Unsa may mga qualifications sa usa ka ADRO? So, ang ADRO is dili siya mupabor either both of parties, meaning to say, an ADRO must be impartial and unbiased, no? Unsay paghimuon na din sa ADRO kung ma-refer na sa iyaha ang case? Well, ang ADRO will personally conduct the proceedings without delay
conduct the proceedings in the office designated for the purpose, no? Both parties, if they are willing to undergo the ADR process, no, that's the time that an ADRO will facilitate sa procedure. O ang ADRO is neutral, impartial, o should be abreast of the laws, rules and regulations sa EDR process, no? Kay ang ADRO based sa gipa kanaog nga mga guidelines, mga executive orders, ang ADRO must be a trained personnel, and he or she should undergo at least for 40 hours, no? 40 hours training sa EDR. Then another 40 hours for the practicum. So yun ana ang ang kuan ang ADRO, ang mahimo nga ADRO. Okay? So pangutana, ang ADRO ra ba ang pwede mo himo nga mga ingon ani nga proseso? Of course, dili, no? Makabantay mo sa kanang PD 1508 or katarungang pambarangay. Diin ang mga bikil-bikil sa usa ka pa lumulupyo sa barangay, iindusar sa lupon taga pamayapa. So kana nga pamaagi usa na siya sa kapamaagi or porma sa EDR process, no? Ang essence ana is to mediate, no, to facilitate sa mga nagabingkil. So maora po ni siya ang essence di ari. Okay? Then land investigators, in the event nga walay ADRO, land investigators and inspectors are vested with authority to conduct conciliation proceedings. So pwede ra po di ay ang mga wala na accredit or mawala nga na train, provided nga they have the skills nga mo facilitate, mo mediate. And then usually sa ato ang experiences is that kung wala gay trained personnel sa ADRO, an amicable settlement is nearly impossible, no? Talagsa ra kayo ang mahitabo, no, nga mahimong mapagsabot sa usa ka tawo nga wala siya na train unsaon pag mediate, pag facilitate, no? Inana. So ang land inspector ug investigator is naa di ay siya power or authority to facilitate, no? Okay? So what if walay conflict, no, sa pag-apply? So mahitabo kinahanglan ba i-ADRO? So of course no more na. If walay conflict, then the processing sa application is diretso na. So unsa kini ang mga instances nga ana ay conflict bikil sa yuta, no? Number 1 is boundary dispute, no? This is commonly nga nahitabo, no? Based sa among experience dere sa opisina, daghan gyud ang mga instances nga wala sila nagkasinabot sa ilahang mga duluna, muna nga aduna gyud pagabingkil, no? That alone, bisag walay
walay any attempt between nila nga mag-apply og titulo, pero aduna sila panagbingkil na, existing na, pangutana, pwede ba sila ma-undergo og ADRO? Of course, yes, pwede. No? No? Sa ato ang administrative order is nag-talk lamang ni kung adunay mga apply og titulo. Pero actually, ADR process is not only limited to public land applications sa amuang opisina. Pwede mi mo cater sa mga other circumstances and cases no other than public land application. Okay? So, usa to, boundary dispute. So, if adunay boundary dispute, simple lang, kung willing ang both parties nga mo undergo og EDR process, and then they are willing to submit themselves, no? So, mao na nga tagaan na og pagtagad sa atoang opisina, no? Okay? So, in the event nga adunay mutual agreement, so duha lang ka instances ang pwede, I mean duha lang ka outcome ang mahitabo sa EDR process. Either parties will have a compromise agreement, or they fail to have a compromise agreement. Now, in the event nga maka-arrive sila og mutual agreement, no? Compromise agreement. Okay? Unsay mahitabo na dayon? So, ang ADRO, no? Ang ADRO will facilitate to prepare the compromise agreement, no? Ibutang dito ang mga terms and conditions, unsay mga na-negotiate nga mga panagsabot o unsay mga gusto. Okay? So, that's the duty now sa ADRO nga i-prepare. And then, it will be signed both by the parties. Unsay mahitabo na dayon kung aduna na mutual agreement after sa process sa ADRO. Now, ang compromise agreement shall be submitted to our higher authority, no? Moagi sa amo ang Penro office, moagi sa regional office, o padulong sa Land Management Bureau or sa office sa among Assistant Secretary for Legal Affairs. Ilang susihon, evaluate, i-assess ang compromise agreement kung compliant ba based sa rules and regulations sa EDR process. Kay ngano, pwede di ay ma-disapprove or dili tugutan ang usa ka compromise agreement? Yes, pwede siya dili ma-approve. In what instances? No? Number 1, kung wala siya nakatuman based sa mga guidelines, rules and regulation, labi na contrary sa balaod, no? Contrary sa polisiya, public policy, no? Against public policy. Dayon contrary to morals, no? What else? So, contrary to public interest, no? Like instances, no? So, pwede siya ma-disapprove. So, that's why naa siya evaluation assessment sa higher authority. And then, if compliant siya, so, it will be the duty now to act on the part of the Penro office kung ang ADRO is nahitabo sa Senro, no? It is the duty now by the Penro office kung ang ADRO is naa sa Senro. So, the Penro will
issue the order of compromise agreement. Now, kung ang ADRO proceedings is naa sa level sa Penro, ang issue pod sa order of compromise agreement ang regional director, no? So, so yun na lang ang hierarchy of authority sa pag-issue sa order. Okay? So, what if, no? What if either party dili mutuman sa compromise agreement, no? Unsay nakasulat sa balaod, sa guidelines, or I mean sa polisiya. Now, once an order is issued, it is now binding, no, upon the parties ang compromise agreement. Dili na pwede ang sa ilaha nga ay dili lang kong sugod ato, mukuan ko mo withdraw, no? So dili pwede na, no? The compromise agreement itself is binding between the parties, and it has the force and effect between them, no, and considered it as final and executory. Dayon unsay mahitabo sa compromise agreement, no? Kung pananglitan or grabyado either of them, no, na ay dili mutuman sa ilaha, well, ang aggrieved party naa na siya katungod nga mupalaban sa husgado. Iyang ipetisyon ang party nga wa nituman sa ilang compromise agreement, no, to compel him to fulfill his duties and obligations sa compromise agreement. So mapalaban na siya sa korte, pwede na siya mangayo og remedy sa korte. Okay? Now, unsa may sulod sa ADR proceedings? Pwede ba magdala og abogado or not, no? So sa ADR process during mediation, no, parties are not encouraged to bring lawyers, no, because as we all know, lawyers, kung magdala tag lawyers, di ba, atong i-invoke ang atong katungod, pinaagi sa ato ang lawyer, no? Pero sa ADR process, sama sa akong na istorya a while ago, nga ang ADR process is different from an adjudication, no? Wherein adjudication, it would require you to submit evidences, no, to present arguments, no, para mo oy basihan sa judge or sa hearing officer to award kung kinsay angay nga tagaan sa iyahang desisyon, no. So ang ADR process is different, no, dili pareha na mo na nga gi-discourage ang lawyers kay, no, as we all know, lawyers are adversarial, no. Sa ADR process is not adversarial, but the two parties would find common grounds and offer nga kung asa sila mag-abot sa tunga, no. Mao na nga ang trabaho sa ADRO is mag-facilitate lang sa kung unsay ilahang gusto nga mahitabo. Dili ang ADRO mo ay magbuot nga kini siya ang matuman o kini siya ang matuman, no. From the word mediate na agyud sa tunga, igo ra siya mo facilitate o mo mediate
para mag-abot sa tunga. That is why kung mag-abot sila sa tunga, adunay compromise agreement diin nagkasinabot sila, no? Okay? Now, so so much for the EDR process, no? Ang may tabo ra diha, ang mga appearances is parties, both parties and the mediator, no? In the event nga adunay daghang argumento in both parties, ang ADRO officer um, adunay power to or authority or ways unsaon pagpakalma sa labi na kung init na ang mga argumento, no? Ang ADRO may facilitate or may conduct a caucus meeting diin each parties adunay paggahimuon nga private nga dialogue, no? Private dialogue sa usa ka party, and then after sa usa ka party a private dialogue pod sa the other party. So makita nato, ma-imagine nato unsa ang responsibilidad sa ADRO, no? It requires skills and talent gyud sa ADRO unsa unya pag facilitate nga ang both parties would come up into a common ground, no? Kay lisod biya og naay gusto ang usa ka party, mabiyang naibikil kay ang iyang gusto mooy matuman ang pikas food, ang iyang gusto niya matuman. So it requires really skills and talent sa ADRO. That is why there is that qualification nga ang ADRO would undergo a 40-hour training, no? Dito makuha niya unsa ang mga estratehiya, mga method, mga techniques, no? Unsaon niya pag-perform as a ADRO, no? Okay? So much for that. Ang trabaho sa ADRO is to facilitate, to introduce the issues, identifying both issues of the parties, dayon i-discuss niya ang both issues sa party, and then mo-explore siya og mga possible solutions, no? After the parties nga nag-offer na sa ilahang mga gusto, no? So after that, so there is what we call dayon nga joint negotiation, kung ang both parties mag-abot na nga aduna na sila common ground nga ang isa ni sacrifice na ani nga matter, ang isa po di sacrifice pod ani nga matter, gusto na siya muhatag ani nga part, siya po gusto na po siya muhatag ani nga part, and then mauna na siya nga aduna na joint negotiation, and then ang mahitabo sunod is a formulation of compromise agreement na dayon. Pagkahuman mao na to, kung aduna na formulated compromise agreement, they must sign, no? They must sign the agreement, and then mao to siya ipa-approve, no? If compliant ba siya sa based sa rules and regulation. Okay? So duration sa ADR proceedings. So ikapila lang ba magkandak ang usa ka ADRO sa ADR process?
no? Ang ADRO mahimo lang siyang mukandak og EDR proceedings at least kausa or at most katulo sulod sa usa ka bulan gikan sa pag-refer sa mao nga bikil sa iyahang opisina, no? So ang ADRO upon receipt of the referral note or memorandum to initiate or conduct the ADRO, so within 30 days kinahanglan ma-aksyonan niya o kinahanglan makapahigayon siya at least kausa or dili mula pa sa ikatulo nga higayon, no? Sa may essence ani para to prevent further delay and to, of course, to promote speedy and efficient nga proceeding. Moto siya nga kinahanglan within that period maaksyonan na siya. So maukad to ang trabaho sa usa ka EDR o ang mga instances o mga procedure diin ang alternative dispute resolution ginagamit na or gihimo ng parte sa sistema sa pagdumala, especially sa Department of Environment and Natural Resources, no? And so sa sunod nga mga higayon, padayonon lang gyapon nato ang pagtuki kabahin niini og sa sunod nga mga higayon ato pang mapalapdan og ato pang mapaambit ang mga proseso, no? Wala na tay igong oras. Ako lang pagpasalamat sa tanang nagdumala sa DXDD ug sa amo ang Senro, no? Forester Gildery Cabatuan. Kini ang inyong ubos nga alagad, Harold Sevilla, Special Investigator sa DNR Senro, Sami City. Buot maingon, salamat.